Friends! Hello everybody! This is Ate Panmoy of Pinay 9 Chick, Pink Chick Vlog. At ito na po yung ating pinatuyong mga bulaklak. Yung pong nanood ng una kong video, these are the pressed flowers na binigay ng friends ko. And gusto ko siyang ma-keep as a souvenir, or pag may time ako, I will make it recycle. I will make it an arts paregalo sa ating mga friends. So, ayan na pong resulta ng bulaklak na ating pinatuyo. Napakaganda, diba? Very artistic. Lagyan nyo lang yan ng arts at matutuwa na ang inyong kaibigan na ibigay as a gift. This is forever na, kasi hindi na siya malalanta dahil lantado na siya. So ayan, napakaganda, diba? Kahit dry ang bulaklak, bulaklak, kay ganda ng bulaklak, kay bango ng bulaklak. Para ito bumango, lagyan nyo ng pabango kasi wala na siyang amoy eh. Anyway, this remind me of our old age. Yes. Diba? Pag fresh ang flowers, fresh din ang ating itsura, at people will appreciate us for being a fresh and beautiful. Pero hindi lahat ay may hangganan. Kahit po tayo ay maging old, Ate Panmoy po is getting old, senior na, di ba? Pero kahit tumatanda na tayo, ay huwag nang Tagalogin, Englishin na lang. Kahit na tayo are getting old, like these flowers na naging dry na, at wala nang kulay, at hindi wala nang freshness, ay maganda pa rin. So, ibig sabihin nun, tayong mga nagiging old at nagiging expired na ang ating mga skin at beauties, ay beauty pa rin, lalo na sa tingin ng Panginoon. Kaya don't be conscious, yung mga nagiging senior na natin diyan, tayo ay mayroon pa ring beauties like this flower, na kahit na tayo ay tumanda na, katulad nito, ay may makikita pa ring ganda at meron pa ring kagagamitan. We will still become useful to others. Like this flower, it can be useful if we recycle it as a gift or as a decorations. It can still be useful. So, sa ating pagtanda, wag niyo sasabihin na moyong o moyong sa Chinese yun eh. Wala nang kagamit-gamit moyong. Pero anyway, ayan po, maganda pa rin. Meron pa rin pagkakagamitan ng ating pagkatao. Lalong-lalo na kung gagamitin natin sa Panginoon ang ating buhay. Kaya sabi nga, wala sa itsura kung nagpapalingkod tayo sa Panginoon. Wala sa edad ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya matanda o bata, makakapagpalingkod tayo sa Panginoon. So anyway, ito pong flowers na to ay fresh nung pinakita ko sa inyo sa una kong video, and ayan, sinabi ko sa inyo ihahang ko. So nahang ko po yan. Actually more than 1 month kong yang hinanger eh. Just leave it hanging like that. Pagka nyo dun sa bulaklak, ihang nyo lang siya, and then ito na magiging resulta niya. At di pa, napakaganda. Di ba yung iba nga mas mahal pa bilhin pag dry eh. Depende na lang sa diskarte o ayos ninyong gagawin, sa pagka-arts ninyong gagawin. So ayan po, kaya't ang araw ay may importansya sa atin. Dahil ang araw ang nagbibigay ng ganda sa mga bulaklak na ito na nag-dry na, di ba? Katulad ng Panginoon, siya ang ating liwanag. Siya ang nagbibigay ng araw at buhay sa atin. Na sa ating katandaan, wag matanda, English na lang, sa ating pagiging old age ay nariyan pa rin, binibigyan niya tayo ng ganda at buhay. Sapagkat sa harap ng Panginoon, tayo ay special. Diba? Kaya't lagi niya tayong iniingatan at binibigyan ng magandang buhay. Yes. So ayan po, tingnan natin, napakaganda ng bulaklak. Yan, napakaganda. I was so happy that napatuyo ko ito ng maganda, intact. Nakikita mo niyo pa rin yung pagiging roses niya, 'di ba? Yes. So yung iba nilalagyan niya ng kulay, yung iba hindi na, para itsurang vintage. So depende na lang sa pagdekorasyon. So abangan niyo naman yung aking next video kung paano natin to didiskartehan na maging dekorasyon o pangregalo sa ating friends. Kaya sabi nga ganon, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, sapagkat kung tayo man ay hindi na sariwa katulad ng bulaklak na ito dati, kahit tayo ay maging lanta at tuyot na like this, ay magiging useful pa rin tayo sa iba. Okay? So wag niyo sasabihin na porque may edad na kayo, senior na kayo, laos na kayo. Yes, hindi. Wag natin sabihin yan. Naalala ko yung isa kong kaibigan na dumasali lagi sa beauty contest, na nang nagkaedad na siya ay very
na parang na-depress o na-stress dahil sabi niya, ate, hindi na ako makasali sa beauty contest kasi may edad na ako, may wrinkles na ako. Don't lose hope dahil kahit sa mga edad natin, meron pa ring beauty contest tayong pwedeng salihan. Beauty contest sa harap ng Panginoon, di ba? Amen. To God be the glory. Dahil sa harap ng Panginoon, lahat tayo ay maganda at hindi kumukupas. Yan. At mas maganda kung lalo tayong paggagamit sa ating Panginoon sa mga ministry. Alam niyo naman ang paggamit sa ministry, pagpapagamit sa ministries in a different way. Pwede kayong kumanta, pwede kayong mag-share ng gospel sa iba, pwede kayong yung pagpapatawa o pagpapabigay ng ligaya sa mga ibang tao ay maganda ng ministry para sa Panginoon. And especially kung sinishare natin the good news of God, salvation that God has given to us, and the joy that God has given to us. At magandang umaga sa inyo at yan na pong aking dried flowers. See you next time. So this is Ate Panmoy at ayan na po yung mga dried flowers natin from press to dry. Abangan nyo ang susunod na video natin kung paano ko to ginawang pang-gift sa friends or pang-display. So always remember, God loves you and God can always use you in any way that you can. And, ma-sharing po sa inyo, one of my favorite verse is Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct thy path. Yan po ang next memory verse natin. Naalala nyo noon, ang memory verse na lagi kong sinishare noon sa inyo, ang isang favorite ko noon na Joshua 1:9. Don't be afraid, be of good courage, for God is with you wherever you go. At ngayon naman ay Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. So, hanggang dito na lang. Bye! Have a nice, happy day to all. Wake up like this, Ate Panmoy. Ganda ng araw.